Ngayon po mga kaibigan, patapos na ang unang 3 taon ng administrasyon ni Pangulong Marcos at pagdating ng July ay magsisimula na ang another 3 years hanggang 2028. Napapanahon na ba na siya ay magpalit ng kanyang mga tauhan? Magpalit ng kanyang mga dating pinagkakatiwalaan na naghahawak ng mga sensitibong posisyon? Kasi dito sa nakalipas na taon, dapat maraming natutunan na si Pangulong Marcos at tayong mga mamamayan base sa performance at ginagawa ng mga opisyalis na ini-appoint, binigyan ng mga sensitibong posisyon sa pamahalaan. Kasi alam niyo bakit? Itong natitirang 3 taon ng administrasyon, mas marami pa po nagagawing pagsilip, paninira ang mga kritiko ng administrasyon. Kasi ang feeling nila, last 3 years na lang at wala nang susunod na eleksyon. Ang susunod na eleksyon, presidential election na, hindi nakasama si Pangulong Marcos. At totoo yun. Kasi pagdating ng 2028 presidential, pagkatapos ng eleksyon, tapos na ang term ng Pangulo by June 30 ng 2028. Kaya asahan natin yung mga ibang politiko nakaupo man ngayon sa gobyernong ito o sa labas ng gobyerno, ay sigurado pong ang kanilang pinaglalaanan ng pansin at kanilang ginagawa ay kung paano ang kanilang sarili at kanilang kinabukasan. Posible, ulitin ko ha, posible may matukso sa mga malalaking kontrata at ma-involve sa graft and corruption na ikasisira ng ating pamahalaan kung kulang ang kanilang loyalty, katapatan kay Pangulong Marcos. At meron pong ganyan. Alam ni Pangulong Marcos na hindi 100% ang loyalty at katapatan ng kanyang mga kasamahan sa gobyerno ang nasa kanya. Mayroon pa rin pong mga nasa pwesto dyan, pro Duterte, galing sa ibang partido o kung saan man political party kaalyado. Hindi talaga solid na Marcos supporters, loyalists at sympathizer. Ang iba dyan ay nalagay lang dahil sa koneksyon, dahil sa utang na loob, dahil lang ho sa mga padrino at kung ano, hindi naman nawawala yan. Kahit sinong gobyerno, ang palakasan system nandoon pa rin. So, dahil dyan, ito po yung aking nakikitang solusyon para makasurvive, malampasan ni Pangulong Marcos ang maraming pagbatikos na gagawin sa kanya nitong mga until now ay kritiko at ayaw tanggapin ang kanyang liderato, lalo na ngayon nadagdagan ng pwersa ng mga pro-Duterte senador. Meron din pangilan-ilan sa Kongreso. Hindi ho titigil yung mga yan. Maniwala kayo. At yung mga kandidatong natalo, hindi pa rin titigil yan. Kahit na may panawagan ng Pangulo na isa-isang tabi na ang eleksyon at politika dahil tapos na, hindi ho yung gagawin nila. Mag-iingay at mag-iingay nila dahil ang paghahandaan nila ay sa 2028 eleksyon na kanilang gustong marating at pagtagumpayan. Hindi lang itong impeachment against Sara Duterte, hindi lang yung issue sa ICC kay dating Pangulong Duterte at yung kanyang mga co-accused sa isang yan. Marami pa hong silang huhukayin at susubaybayan. Maniwala kayo. Hindi ko kayo tinatakot. Ina-advance ko lang ang impormasyon sa mga posibleng mangyari. Kasi nararamdaman ko at nakikita ko na hindi titigil ang mga kritiko ng administrasyon ito, lalo na ngayon na hindi nga nila nakuha ang majority ng 12 senador-elect, pinagyayabang na nila na sila daw ang nakalamang, sila daw ang nanalo sa nakaraang eleksyon kumpara sa mga kalyado ng gobyerno. Nakita nyo, lilima yung kanilang naipanalo pero ang feeling nila panalong-panalo na sila. Feeling nila sila na kung magkukontrol. So yan na po yan, simula na yan. Sa tingin ba ninyo itong mga senador-elect nakakampi ng mga Duterte o identify ng mga Duterte, mananahimik yung mga yan? Kunwari lang yung kanilang mga sinabi sa kanilang yung speech nila doon sa proclamation na sila ay susunod sa batas at sila ay susunod sa kagusto ng taong bayan. Pag nakapwesto na yan, may sarili ng paggalaw at paninindigan ng mga yan, hindi mo nang mababali yan. Sa umpisa lang yan, tandaan nyo. Sa umpisa lang yan pwedeng makaalaala ng utang na loob mula sa mamamayan, pero pangkalahatan, mai-influensya na yan ng mga politiko at ng kanilang political party at kanilang grupo para ho doon sa kailang interest noon pa na magtagumpay, mawala itong gobyerno ni Pangulong Marcos. Ayan po yan. Kaya kayo,
Binabalita ko ito para may idea na kayo. Okay? Pag ito'y nangyari, alam na natin. Kung hindi ito mangyari, at least, pabor din sa atin ito dahil katahimikan. So, ang panawagang pagkakaisa, katahimikan, magtulungan, yan po'y hanggang salita lang. Pero sa totoong buhay, paano nila gagawin yan? Ay from day one, mula sa umpisa, may mga agenda na sila. Nagtagumpay sila, di lalo na. Paano nila hindi tutuloy ang kanilang mga agenda, nandyan na sila. Ayan po ang totoo. So, maging maingat. Maingat lang po. Ingat-ingat na lang tayo. Any comment, reaction, malaya po kayo dito sa aking mga channel. Mike Abe, opinions dun sa kabila at ito, MA Pinoy TV. Ayun. Di ba? Sunod na pag-usapan natin ay itong sandali. Nakakalula itong issue kay Arnel Ignacio. Akala natin simpleng opisyalis bilang administrator at kaalyado ng Pangulong Marcos. Sandali. Malaki-laki yung pinag-uusapan. 1.4 billion o mahigit na 1 billion ang sinasabing kaduda-dudang pinasok na ano ba yan? Agreement ba yan? Negosyo ba yan? Ng OWA tungkol dun sa mga lupain o property. Di ba ang trabaho ng OWA ano ba yan? Overseas Worker Welfare Administration. Yung welfare ng OFW ang kanilang pangunahing trabaho. Yung suporta, pagmamahal at kalinga sa mga OFW ang pangunahing obligasyon nila. Bakit na-involve sa ganyang bilyon di umanong negosyo tungkol sa property? Wow! At yung pala ang dahilan kung bakit siya tinanggal, hindi siya nag-resign. Sabi ng Department of Migrant Workers sa office ni Secretary Leo Cactac, hindi siya nag-resign, tinanggal siya doon sa isong yan dahil nakarating sa Office of the President. Tapos ngayon naglalabasan ng balita na, yan naman talaga hindi maka-Duterte, hindi naman talaga maka-Marcos yan, original na Duterte yan. Mangyari ho kasi nang dumating ang Marcos administration, nandiyan na yun sa OWA. Di ba? Executive Director yan ng OWA dati. Tapos naging administrator na nung panahon ni Marcos, ang atin ng kasalukuyang administrasyon. So, sinisilip ng iba, Duterte talaga yan, nung araw pa. Wow! So, good luck at sana Arnel, Ignacio, marami rin nagtiwala sa iyong OFW at kamag-anak ng OFW. Ako mismo, ilang beses kita na-interview sa television ng araw. Ako'y naniwala rin sa iyong katapatan at lahat, pero hindi ko sinabing guilty ka. Ang sinabi ko lang, mayroon kang problema, so harapin mo ito sa tamang proseso. Dahil mukhang magkakadimandahan at kung ano pa, dahil malaki-laking pera ang pinag-uusapan. Kung totoo ito, ay panindigan mo harapin ito. Kung hindi naman, ay panindigan mo rin kumbinsihin mo ang mamamayan at ang Office of the President at DMW o DMW na sila ay hindi magduda sa iyo. Dahil kung bakit ikaw ay nawala at tinanggal diyan po sa OWA. Wah, matindi. Matindi ito. Milyon-milyong OFW ang may pera dyan sa OWA. Milyon-milyong OFW ang umaasa sa suporta ng OWA. Tapos ganito, sumabit ang administrator. Naloko na.